Yun, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa Makapili TV. Ito na po, pag-usapan lang po natin itong pag-withdraw po ng suporta ng mga diskaya sa ginagawang investigasyon po ng ICI tungkol sa maanumalyang malasindikatong sistema ng flood control ng DPWH. Kung inyong maaalala, ang unang umayaw na po sa ICI si Mayor Magalong dahil naramdaman niya na siya ay binabastos na ng gobyerno ni Marcos dahil pagkatapos sa being special advisor and investigator ay biglang tinanggal sa kanyang posisyon yung pag-iimbestiga. Kumbaga, ayun yung pinaka-forte niya na hanapin talaga at meron siya mga dokumentong ipipresenta na talagang pwedeng magtukoy kung sino yung pinaka-mastermind. Ngayon, ganito rin yung ginawa ngayon ng mga diskaya. Hindi na sila makikipagtulungan sa ICI dahil nararamdaman nila na hindi nila makukuha yung kanilang nais. Tulad na lang ng security dahil siyempre nga naman, mabibigat na pangalan yung kanilang pinapangalanan at nasa kumbaga yung seguridad ng buhay nila ay talagang nasa alanganin. Kaya nung siguro nararamdaman nila na hindi nila makukuha yung security na yun, ay nag-withdraw na po sila ng kailang suporta tungkol sa investigasyon ng ICI. So ito, panoorin po natin itong balitan to para malaman natin ano ba yung pinakarason kung bakit ayaw na makipagtulungan ng mga diskaya sa ginagawang investigasyon ng ICI. Pero siyempre, bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pakipindot po muna yung subscribe button at the same time, palike na rin po ng video, wala naman pong bayad. Kaya pindot na. So ito, panoorin po natin. 16 pang personalidad na isinasangkot sa maanomalya o manong flood control projects ang pinadaragdag ng Independent Commission for Infrastructure sa Immigration Lookout Bulletin. Tuloy naman ang investigasyon ng ICI kahit pa nagsabi ang mag-asawang Curly at Sara Diskaya na hindi na raw sila makikipagtulungan sa komisyon. May unang balita si Joseph Moro. Ma'am, comment lang po ma'am, abang sa BIR ma'am. Mailap pa rin sa media si Sara Diskaya nang dumating sa tanggapan ng Independent Commission for Infrastructure. Po ma'am, kinasuhan po kayo ng 7.1 billion. Mailap din ang asawa niyang si Curly na bantay sarado hanggang sa lumabas sila pagkatapos ng 1 oras sa pagdinig. Hindi sila nagpa-unlock ng panayam. Ayon sa ICI, sinabi ng mag-asawang Diskaya na hindi na sila makikipagtulungan sa investigasyon nito. Upon the advice of their counsel, they invoked their right to self-incrimination and manifested that they will no longer cooperate with the investigation being conducted by the ICI. Ayon sa abogado ng mga Diskaya, inakala ng mag-asawa na mas malaki ang tsansa nila maging state witness kung makikipagtulungan sa ICI. Pero anila, sinabi raw ni ICI member Rogelio Singson sa isang panayam na sa ngayon ay walang qualified maging state witness. Wala pa nga kami, di ba, sa gaya nga ng nasabi ko, it's too early to tell. Kasi kailangan natin makuha muna yung buong picture bago tayo makarekomenda kung kailangan magrekomenda. September 19 lang nagsimula ang investigasyon ng ICI. Ayon sa Independent Commission for Infrastructure o ICI, hindi raw makakaapekto sa investigasyon na kanilang ginagawa ang hindi pakikipagtulungan ng mga Diskaya. Nasa 16 na mga resource persons ang naipatatawag ng ICI at nakapagsumite na rin naman daw ng kanilang mga affidavit ang dalawa. Ito yung problema sa ICI, diba? Tulad niyan, magbibigay kagad sila ng recommendation na wala pang magiging kumbaga wala pang qualified na magiging state witness. Siyempre, umaasa yung mga yung mga nagsasalita na diyan na mapoprotektahan sila. Siyempre, may mga anak yan, may pamilya yan na nangangamba sa kanilang seguridad. Tapos ganyan yung maririnig nila dun sa nag-handle ng investigasyon. Talagang pagkakaroon ka ng magdadalawang isip ka. Lalo na kung malalaman mo na yung isa sa pinaka iniisip mo na magiging patas yung pag-iimbestiga kay Mayor Magalong ay biglang umatras din at ginawan pa nila ng issue. So kung ang nakikita siguro nila rito baka magaya kasi sila kay Mayor Magalong kinukuhanan lang sila ng impormasyon para malaman ng administrasyon ni Bongbong Marcos kung paano ika-counter yung kanilang mga statement.
tulad nung kay Mayor Magalong, di ba? Kaya siguro siya kinuhang special advisor and investigator para makita yung kabuuhan ng dokumentong hawak niya, sino-sino yung mga involved na posible na malaki yung part ng sindikato sa gobyerno. Siguro nararamdaman ni Mayor Magalong yung ganung mangyayari. Hindi niya ibinigay yung buong kumbaga yung buong ay lahat ng alas niya hindi niya ibinigay kay Bongbong Marcos kasi si Bongbong Marcos mismo ang kumausap sa kanya, 'di ba? Nung pumunta sa Baguio si Bongbong Marcos, doon inopen ni Mayor Magalong yung kanyang mga hawak na dokumento. Posible na pinasabit lang ni Mayor Magalong para kun siyang isa sa mga investigator ng ICI. Pero dahil nga ang ginawa sa kanya, ginawa lang siyang special advisor na lang, tinanggal yung investigator. Hindi niya ibinigay yung kabuuhan. Kaya hindi pa masyadong, hindi pa ganun ka safe yung pinsan ni Bongbong Marcos. Ngayon, dito sa mga Diskaya, posibleng ganun din. Naramdaman din siguro ng mga Diskaya na kinukuha lang yung impormasyon sa kanila pero walang plano talaga ang gobyerno na gawin siyang state witness. Doon pa lang sa Senado, di ba? Nagkaroon na siya ng kumpiyansa kay Marcoleta na pwede silang pumasok bilang state witness. Pero nung napalitan yung liderato ng Senado, napunta kay Tito Soto, nag-iba na yung ihip ng hangin. Tumanggi kaagad yung Secretary of Justice, si Remulla, na maging state witness sila. At nagdagdag pa ng requirements na bago sila mapasok, kailangan isoli muna yung kanilang, sabihin natin, for the sake of arguments na lang, yung mga nakulimbat daw, isoli muna. Diba? So, doon medyo sumablay dahil nga sabi nga ni Marcoleta, unang-una wala naman sa requirements yan ng batas. Saka yung pagbawi, pwede naman after. Nasa negotiation yan eh. Diba? Kasi ang gusto kagad ng gobyerno, mabilisan na makuha. Pero, halimbawa, ganito na nang nangyari. Ibigay nga ng mga Diskaya yung kalahati kaagad ng mga nakulimbat nila, kunyari. Diba? Tapos biglang sabihin ng gobyerno, ay hindi ka, kulang pa yung, yung requirements mo para maging state witness. Sino yung talo? Although, talagang kung madidiin, medyo wala talaga sa, wala sa disposition yung mga Diskaya na mag-request or yung hinihingi nila talagang hawak ng gobyerno. Pero siyempre, bilang nakikipag-cooperate sa gobyerno, gusto mo makuha ka in return. At yun ang kinukuha mo, yung pagiging state witness. Ngayon, kung hindi naman ibibigay yon, siyempre, idaan nyo na lang sa korte para kung ano man yung gusto makuha ng gobyerno, idaan natin sa korte. Ngayon, matagal po yan. Alam naman natin ang justice system sa Pilipinas, hindi naman ganun kadali. So, pahihirapan na lang ng mga Diskaya yung kanilang yung gobyerno makuha yung dapat makuha. Instead na mapabilis, gaya ng nung diskarte ni Marcoleta na sige, ipasok natin sa state witness yung mga Diskaya. Saka nyo unti-untiin kasi pwede na kayo makipagnegosasyon. Halimbawa, habang nasa protected na sila ng gobyerno, pwede na sabihin na, sige, kailangan magbalik na kayo. Kasi kung hindi nyo ibabalik yung mga nakulimbat ninyo, pwede na kayong tanggalin sa state witness. So, andun na yung magkakaroon ng alinlangan yung Diskaya dahil siyempre, kumbaga nakukuha na nila yung gusto nilang protektado na sila. Ngayon, pwede nang unti-untiin. Yung sinasabi nila, pwede naman later na yung retribution. Pero dahil nga sa ginawa nga ng gobyerno to, lalo na ni Remulla, naramdaman ng mga Diskaya na hindi sila gustong gawing state witness. Ang gusto lang talaga, madiin lang sila. Kaya tumigil na yung mga Diskaya na in-invoke na nila yung kanilang right to self-incrimination kasi lahat ng sasabihin nila ngayon, sila yung madidiin. Kaya nga possible dito, kakanta lang uli ito kapag magtutuloy na yung Senate hearing, tapos iba na yung hahawak ng Blue Ribbon Committee. Kasi kung ang hahawak pa rin ay yung bata ni Tito Soto, malamang sa malamang hindi na sila magbibigay ng ano pang impormasyon. Mas gugustuhin na lang nila na makulong sila doon sa ilalim ng Senado kesa naman parang ginigisa sila sa sarili nilang mantika. Although dapat naman talaga yon. Pero siyempre, realistic tayo. Kahit sabihin mo ikaw yung pinaka-guilty o talagang sabihin natin nakinabang doon sa
sa nakawan sa DPWH dahil nga gusto mong may saayos uli yung buhay mo, makikipagtulungan ka. Pero kung ganito naman ang ginagawa nga naman ng gobyerno, na parang baliwala na yung mga sinasabi mo, edi i-withdraw mo na lang yung kagustuhan mong maging yung magbibigay ng mga information para matukoy yung yung pinaka-mastermind. Antayin mo na lang yung kumbaga makikiramdam ka na lang kung sino ba talaga yung may willingness na talagang protektahan ka para matukoy kung sino yung dapat matukoy at makulong ang dapat makulong. Ayon sa Office of the Ombudsman, misguided o mali ang gabay sa mga diskaya. Pakikipagtulungan sa gobyerno nila ang tanging magagawa ng mag-asawa. Hindi naman nakaharap sa ICI si dating Public Works Undersecretary Roberto Bernardo dahil daw sa sakit. Na-hospital naman itong Lunes pero balik Senate detention na ulit si dating DPWH District Engineer Henry Alcantara. Isa si Alcantara sa mga sinampahan ng DOJ ng reklamang graft sa Ombudsman dahil sa umano'y ghost project sa Bulacan. Kasama rin ng mga dating Assistant District Engineers na sina Bryce Hernandez at JP Mendoza. Sabi ng abogado ng dalawa, umaasa silang kikilalanin ng DOJ na essential ang kanilang testimonya at ikokonsidera sila bilang state witness. 16 pang personalidad ang pinadadagdag ng ICI sa Immigration Lookout Bulletin. Sinisika pa namin silang hinga ng pahayag. Sa gitna ng mga investigasyon, naniniwala si Pangulong Bongbong Marcos na hindi aabot sa Malacanang ang mga alegasyon kaugnay ng flood control projects. O, di ba? Bila silang kinabahan at naniniwala siya na hindi aap doon. Siyempre, kukontrolin ng ICI yung investigasyon kung paano ba magiging narrative niyan, ano ba yung magiging script niya. Ngayon ngayon bumigay na yung mga diskaya na hindi na sila makikipagtulungan. So, ang feeling ng ICI dito, hanggang doon na lang yung ibinigay na impormasyon ng mga diskaya. So, pwede na nilang i-bend yung law. Gaya ng sinabi nga ni Boying Remulla, ibibenda nila yung law dyan para may iwas na kay Martin Romualdez tsaka sa Malacanang yung issue ng flood control. Ang mangyayari niyan, ang madidiin na lang dito, kundi mga Duterte, yung mga nasa pinakababa, mga contractor na lang, tsaka yung mga district engineer ng DPWH. Kaya nga kung mapapansin nyo, walang man lang inimbitahan, maliban kay Speaker Romualdez na congressman, para magpaliwanag. Tandaan nyo, nagbigay ang mga diskaya ng 15 pangalan ng kongresista na kumikbak sa kanila. Pangalawa, sa privilege speech ni Ping Lacson, bago pa magsimula yung hearing ng Senate Blue Ribbon, yung panahon pa ni Marcoleta, ang ingay ni Ping Lacson na meron daw siyang 67 na pangalan ng mga congressman na dawit dito sa flood control, pero bakit hindi ipinapatawag si Ping Lacson sa ICI para isiwalat niya kung sino-sino yung mga congressman na tinutukoy niya doon sa 67 na yun. Diba? Kaya makikita niyo rito yung yung integridad ng ICI. Talagang ang hirap paniwalaan ng kanilang investigasyon kasi nagiging biased sila eh. Siyempre, kailangan nilang protektahan kung sino yung bumuo sa ICI. Kasi kung hindi nila poprotektahan, wala sila sa posisyon na yan. Pangalawa, ginamit nila yung pangalang Independent Commission for Infrastructure para palabasin na independent talaga yung commission na yan para sa pag-iimbestiga ng flood control. Pero, ang nagmamanipula pa rin yan, si Bongbong Marcos. Siyempre, sino ba yung nag-create ng Independent Commission for Infrastructure na yun, yung ICI na yun? Si Bongbong Marcos. Sino nag-appoint ng mga tao dyan sa ICI na yan? Si Bongbong Marcos. Tapos sasabihin nila, hindi, hands-on dyan, hands-off dyan yung presidente kasi independent yan. Pero sino yung naging dahilan kung bakit umalis si Mayor Magalong sa ICI? Diba? Si Manang Claire gumawa ng issue. Kung siyempre, kung ano yung sasabihin ng PCO, ng undersecretary o ng spokesperson ng presidente, same lang na sinasabi ng presidente. Kaya nga siya spokesperson eh. Lahat ng lalabas sa bunganga ni Madam Claire, yun din kumbaga yun yung pinaka pananaw ng presidente. So, ibig sabihin, kaya nag-resign si Mayor Magalong kasi sa mga sinabi ni Bongbong Marcos na dumaan lang sa bunganga ni Manang Claire. So, paano nagkaroon ng, paano naging independent yung ICI?
kung ang nagmamanipula pa rin ay yung presidente, di ba? So, talaga yung kredibilidad nito, mahirap paniwalaan lalo na naka-close door yung kanilang hearing. Hindi natin alam kung ano yung mga tinatanong, ano yung mga naging sagot, paano ginigisa. Baka nga nung umattend diyan si Martin Romualdez, baka nga pagkatapos niyang manumpa, nagkape na lang sila diyan, kumain na lang sila ng merienda. Siyempre, kailangan bumawi ng pagkain ni Martin Romualdez kasi kita niyo naman talaga, pumayat ng sobra si Martin Romualdez, hindi siya nagkakain masyado. Siguro yun yung panahon na, yun na yung time para makabawi siya sa ICI. Kaya nga paglabas niya, di ba, kita niyo naman, ngiting tagumpay yung kanyang naramdaman dahil nararamdaman niya na maiiwas sa kanya yung issue at ang madidiin na lang dito si Saldico at yung mga contractor tsaka yung mga opisyal ng DPWH. Projects. Well, I'm confident because I know what we did or did not do. But if we investigate everybody, we follow the evidence, and wherever that leads is not something that we try to direct or influence. That's We will follow the evidence daw, sabi ni Bongbong Marcos. Napaka-hipokrito, no? Pero pagdating sa mga kalaban nila sa politika, wala nang follow the evidence. Basta meron lang silang marinig na chismis, okay na yun. Tumbukin na kaagad, tulad ng kay Pangulong Duterte. Sa loob ng 3 taon, wala silang nakuhang ebidensya na talagang totoo yung EJK. Wala nga nakasampang kaso. Pero anong ginawa? Ipinakidnap nila sa Interpol para madala sa dahig. So, doon pala makikita mo na sablay yung sinasabi nito ni Bongbong Marcos. Tapos ngayon, dahil sila yung naaakusahan, sila ngayon yung itinuturo na mastermind dito sa flood control, kailangan daw sundin muna yung ebidensya bago daw sila husgahan. So talagang napaka-hipokrito ng mga nasa gobyerno natin ngayon na para lang yung, kumbaga ang hustisya, para lang sa kanila. Pero pagdating sa mga kalaban, wala nang hustisya. That's why we have the ICI. Ang Pangulo ang nag-ungkat sa flood control project sa kanyang sona noong Hulyo. Nasundan niya ng magkakahiwalay na investigasyon pero makalipas ang ilang buwan, wala pa rin napapanagot. Ito ang unang balita, Joseph Morong para sa GMA Integrated. So, yun nga, di ba? So, umayaw na yung mga diskaya na maging magbigay o makipagtulungan, makipag-cooperate sa ICI dahil nga nararamdaman nila na ginagatasan lang sila ng impormasyon pero wala silang makukuhang kasiguraduhan na sila ay mapoprotektahan. Lalo na siyempre may anak yan, may pamilya na siyempre nangangamba sa buhay nila. Kahit sabihin natin guilty na sila sa ginawa nilang pakikipagkuntsabahan sa pagnanakaw sa pera ng taong bayan, still, kung meron silang kagustuhan na maging, may kagustuhan silang may saayos na yung problemang ginawa nila, naging kasangkapan sila, gusto nila maging maayos na lahat. Pero ganito yung ginagawa ng gobyerno. Talagang babaliktad. Hindi naman babaliktad. Talagang titigil na sila sa pakikipagkooperasyon. Ngayon, ito ba yung hinihintay nilang mangyari na dito sa mga nagnanais maging state witness? Kasi merong balita rito na isa sa mga nagbigay ng impormasyon na meron din mga ghost project. Hindi lang sa hindi lang sa flood control merong ghost project. Kahit sa National Irrigation Administration, merong ding ghost project. Matagal na rin talagang yan. Naalala ko may hearing pa niyan sila Rapi Tulfo nung siya pa yung may hawak ng committee na yan. At doon napatunayan talagang marami doon mga substandard na proyekto ng NIA at may mga ghost project. Ngayon, ito yung ikinakatakot ni Senator Marcoleta na mangyari. Kaya gusto niyang protektahan itong mga diskaya, hindi dahil meron siyang koneksyon dito sa mga diskaya, gaya ng sinasabi nila na yung asawa niya, may koneksyon dito sa mga diskaya dahil doon kumuha ng insurance. So ito panoorin po natin kung ano ba yung pwedeng mangyari dito sa mga diskaya kapag hindi sila protektahan ng gobyerno. Patay sa pananambang ang isang dating empleyado ng National Irrigation Administration sa Cagayan de Oro City. Sa kuha ng isang dashcam, makikita ang itim na kotse na sinasakyan ng biktimang si Niru Kyle Antatico noong Biyernes. Maya-maya, tinabihan ito ng isang motorsiklo hanggang barili ng biktima ng backride ng motor.
Agad na tumakas ang riding in tandem. Iniimbestigahan na ng pulisya kung may kinalaman sa trabaho ng biktima ang pamamaril. Ayon sa kanyang kaibigan na ikwento ni Antatico noon na kaya siya nag-resign ay dahil tila pinag-iinitan daw siya matapos niya isiwalat sa social media ang isang ghost project umano ng NIA o NIA. Kasunod daw noon ay nakatanggap na ng mga banta sa buhay si Antatico. May persons of interest na ang pulisya. May alok namang 100,000 pesos ang NIA para sa makapagbibigay ng impormasyon tungkol sa krimen. Binavalidate na rin daw nila ang tinuturong ghost project umano ni Antatico. So, yan. Yan yung iniiwasan ni Senator Marcoleta. Kaya nga minamadali niya na mapasok sa state witness o kahit man lang witness protection itong mga diskaya kasi ito yung pwedeng mangyari. Habang humahaba yung tumatagal yung pag-iimbestiga, kumbaga habang tumatagal yan, siyempre kumbaga nakakagawa pa ng plano yung mga nais na ipatahimikin yung mga diskaya o yung kanyang yung member ng kanyang family, di ba? So yun yung iniiwasan ni Marcoleta na ganyan yung mangyari kasi pag yan, tuluyan na patahimik na, ano pa ibibigay nila impormasyon maliban sa affidavit na mayroon sila? Paano nila i-defend yung sarili nila na kumbaga hindi sila yung pinaka main character ng sindikato ng flood control. Hindi na kumbaga hindi na nila ma-justify, hindi na nila mapipinpoint ng talagang ng harapan yung talagang nagmamanipula ng sindikato sa gobyerno kung tuluyan sila mapapatahimik. Kaya yan yung dapat na i-consider ng gobyerno natin na pwede naman lahat ng mga nagte-testify, lahat na nagsasalitang resource person, ilagay kagad sa state witness. Wag lang si Martin Romualdez kasi ayan ang gusto nila mangyari, si Martin Romualdez na yung maging state witness. Pero yung mga nasa baba, hindi nakasama. So dapat mas bigyan ng importansya yung mga nasa baba kasi sila yung pinakamas nakakaramdam. Kasi itong mga diskaya, tingin ko matalino to eh. Meron silang mga hawak na dokumento na magtuturo talaga kung sino yung pinaka-mastermind nitong sindikato ng flood control. Kaya dapat protektahan talaga. So hanggang dito lang po muna. Maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.